Mga kanegosyo, napapansin nyo ba na yung kapihan business dito sa Pilipinas is unti-unting dumadami at unti-unting lumalaki? Hindi ba? Napapansin nyo kada magpupunta kayo sa isang lugar, palagi kayong merong madadaanan ng mga bagong tayo na kapihan business. Dati kasi 'di ba ang talagang trending na trending is yung mga milk tea business. Pero ngayon, talagang unti-unti nang umuusbong sa merkado yung negosyo ng kape. At hindi lang basta kape mga kanegosyo yung talagang kape na mas pinasarap pa. Hindi lang yung basta brewed na kape. Ito brewed sa haluan mo ng mga kung ano-anong flavoring, hindi ba? Dati kasi 'di ba ang nag-offer ng talaga ng masarap na kape is yung mga Starbucks, yung mga Coffee Bean, mga ganyan. Pero ngayon mga kanegosyo, tignan mo kung gaano kalupit yung mga naiisip na mga millennials and na mga Gen Z. Ibig sabihin mga kanegosyo, ang tumitirada ng ganitong klase ng business is yung mga kabataan. Hindi ba? Siyempre magagaling rin naman yung mga old school na negosyante, pero tingnan nyo naman mga kanegosyo kung gaano ka tinding effort yung ibinibigay ng mga kabataan ngayon pagdating sa pagnenegosyo. Alam nyo kung bakit? Kasi open na po lahat ng isip ng mga tao ngayon pagdating sa usaping negosyo. Simula nung nag-pandemic, doon nagsimulang mabuksan yung utak ng mga tao na, ay, kaya ko pala yung ganitong klase ng business. Kung dati ang mindset ng tao, puro sa pagiging empleyado, which is walang masama sa pagiging empleyado. Lahat tayo, o halos lahat tayo, even me and my wife is dumaan sa pagiging empleyado. And until now, nagtatrabaho pa rin po, wala pong masama dyan. Pero ang pinupunto ko dito, mga kanegosyo, yung mga pagbi-business, especially ng mga kabataan, nakakatuwa kasi kung dati ang alam lang ng mga kabataan is puro na lang tropa, puro gimmick. Ngayon nakikita mo na, 'di ba? Yung mga teenager, yung mga 20 years old, yung mga young generation, 'di ba? Talagang gusto, ang mindset is magtayo ng business. Kaya ang mga mayayaman ngayon talagang pabataan ng pabataan. Pero magpapahuli ba tayo diyan? Siyempre, hindi. Kahit panahon nila ngayon, mga kanegosyo, sumabay tayo sa kanila. Yan ang importante. Alam mo, may kasabihan na kalabaw lang ang tumatanda. Pero tayo mga tao, hanggat nakakapag-isip tayo na mabuti, hanggat open tayo sa lahat ng bagay, at hanggat na-appreciate natin ang mga bagay-bagay, hindi tayo po pwedeng mapag-iwanan. Di ba? Kasi normal na sa atin, yung talagang palagi na lang merong mga sumisibol na bagong negosyo. Yun yung ambag ng mga kabataan ngayon na talaga naman sila yung mga talagang magagaling mag-isip. Kasi computer age tayo mga kanegosyo, sila yung mga pinakaunang tao na nakakakita kung ano ba yung nangyayari sa abroad at dinadala nila dito sa bansa natin sa pamamagitan ng internet. Di po ba? Tignan mo, ang galing ng mga bata ngayon. Nagtayo ng kapihan. Noon para makapagtayo ka ng kapihan, kanegosyo, kinakailangan mo ng milyones. Pero, ang naisip ng mga kabataan ngayon, bakit hindi ko ilagay yung kapihan ko sa motorsiklo ko? Meron ako motorsiklo, bigay ng tatay ko, bigay ng magulang ko. Meron akong kaunting naipon, galing sa allowance ko. Bakit hindi ko subukan magtayo ng kapihan at pumwesto ako sa lugar kung saan maraming taong po pwedeng bumili sa akin? Hindi ba? Ganyan ang nauusong negosyo po ngayon. Di ba? Hindi mo kailangan umupa ka negosyo. Ang kailangan mo lang sipag, tiyaga, diskarte at paniniwala sa sarili mo. So ito mga kanegosyo na papanood nyo po ngayon, ayan, nag-o-offer siya na kung gusto mo magtayo ng negosyo na kapihan at hindi mo alam yung gagawin mo. By the way mga kanegosyo, I am not connected to this person. Alam nyo naman po ako kapag nakakita ako ng business opportunity na po pwedeng mapakinabangan ng mga tao, especially ng mga Pilipino at ng mga kanegosyo natin, ipopromote natin yan dito sa social media natin, hindi po ba? So kung gusto nyo magsimula ng kapihan at hindi mo alam ang gagawin mo at hindi mo alam kung sino supplier ang kakausapin mo, makipag-coordinate ka dito sa taong to at ayan ang kanyang TikTok account kung saan po pwede mo siyang makausap. Kayong dalawa, hindi na po ako kasali dyan, labas na po ako dyan because I am not connected to the person, pero po pwede kanyang matulungan nang sa ganun, kung gusto mo ng ganitong klase ng negosyo, matutulungan ka niya. Siya yung taong eksaktong makakatulong sa'yo kasi siya mismo ang nakakalam kung paano gawin yung negosyo na gusto mo rin gawin ngayon. O halimbawa naman nakapag-decide ka na kanegosyo na gusto mong subukan yung ganyang klase ng business. Paano ka naman bebenta dyan? Paano ka kikita dyan kanegosyo? So po pwede ako magbigay ng kahit konting input sa inyo kung paano tayo makakakuha ng mga customer kung ganyan ang business mo. Yung talagang wala kang pwesto, nakamotorsiklo ka lang or naka-cart ka and then nakabisikleta, saan ka po pwesto, di ba? So kapag ka ganyan kanegosyo, po pwede ka pumwesto unang-una sa ospital.
Hindi ba? Alam nyo naman na mga ospital, napakarami pong tao dyan. At merong mga kamag-anak yung mga pasyente na naghihintay na hindi pinapayagan makapasok sa loob ng ospital. So, nandun lang sila sa labas. Siyempre, kapag ka naghihintay sa ospital ka negosyo, medyo may katagalan yung proseso dyan. Kaya yung mga magiging parokyano mo is yung mga kamag-anak ng mga pasyente na nandoon mong maghapon o buong magdamag sa ospital, di ba? So sila yung magiging customer mo. Siyempre, hindi sila po pwede basta-basta makatulog dahil meron silang hinihintay na pasyente sa loob. So, diyan ka papasok ngayon ka negosyo. At yung mga doktor at mga nurse, alam niyo yung mga doktor, meron po akong naging ninong na doktor, ang reklamo niya sa akin, actually hindi naman reklamo, yung na-share niyang kwento sa akin, minsan daw 3 days straight, wala silang day off. Tuloy-tuloy, 24 hours yun mga kanegosyo. Walang patid yun. Ang pinakapahinga nila is konting idlip lang. Kapag may dumating na pasyente, rat-rat na naman kanegosyo. Siyempre kapag ganyan, ano ang pinakaunang hahanapin yan? Pagkain, wala nang oras kumain kanegosyo. Ano yung pinakamabilis na alternative na po pwede na lang ipasok sa tiyan nila? Siyempre walang iba kanegosyo kung hindi kape. Dahil nandyan na lahat nakakabusog rin naman yan. So, nakakapag-alis pa ng antok, magigising ka talaga kasi may caffeine yan, di ba? So, sila yung mga parokyano na po pwede mong maging market pag sa hospital ka pumesto. Ano pa? So, po pwede kang sumali, mga kanegosyo, sa mga car clubs. Alam nyo, dati nung ako po is nag-order X pa, yung mga nagpapausok na sasakyan, lahat po ng car club sa Facebook and basta sa social media, sinasalihan ko. Toyota Group, Mitsubishi Group, Honda Group, ano pa ba, mga Hyundai Group, sinasalihan ko po yan. At doon nalalaman ko mga kanegosyo kung kailan yung mga night gatherings nila or yung mga meet up nila. Kasi sa mga ganyan mga kanegosyo, may tinatawag po na tambay night yan. Kailangan alam mo yon. Kapag kasali ka doon kanegosyo, malalaman mo kung kailan at kung saan nila gagawin yon. Siyempre, kapag ka nalaman mo yon, doon ka ngayon po pwesto, usually sa mga gasoline station yan. Petron, Shell, kapag ka tumambay sila dyan mga kanegosyo, tapos nandun ka, siyempre, maghahanap ng kape yan. Hindi naman yan basta magkukwentuhan lang Maghahanap yan ng mga pagkain or ng mga inumin na po pwede nilang inumin or kainin. At siyempre, to the rescue ka kanegosyo, dapat available ka lagi dyan. Tapos kapag ka nakilala na nila yung negosyo mo, siyempre, every time na may gathering sila, palagi ka na nilang hahanapin. Siyempre, hindi lang naman dapat mag-offer ka ng kape. Dapat galingan mo rin kanegosyo. Kinakailangan mag-provide ka rin ng pwede nilang lamesa na maliit or upuan, maglagay ka rin ng mga konting pailaw. Siyempre, kausapin mo yung management doon sa pupuntahan mo kung pwede ka ba makapag-conduct ng negosyo na hindi naman permanente doon sa lugar na yon. So, halimbawa, si Toyota Group is every Monday night. Punta ka naman kay Honda Group or kay Hyundai Group, kay Mitsubishi Group. So, Tuesday naman sila. Di everyday meron kang iba-ibang grupo na sinusuplayan or binibentahan gamit yung produkto mo, di ba? So, yun lang mga kanegosyo. Maraming salamat sa panonood mo. Maraming salamat sa oras mo, no? Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, malamang ito na po ang una at huling beses na magkikita natin. So, para mapanood mo pa yung ibang mga videos na i-upload ko dito sa ating YouTube channel, siguraduhin mo kanegosyo na ikaw po ay nakasubscribe dyan sa ating YouTube channel, At nang sa ganon, mapanood mo pa yung ibang mga business opportunity na pag-uusapan natin dito sa channel na to. Mga kanegosyo, maraming salamat ulit. Ako nga pala si Mark Salazar at kita-kita tayo ulit sa susunod na video.